Yo, so today we are going to talk about liquidity. So, what is liquidity? No, so we'll get more about it later kung ano nga ba yung meaning niya. So there is two types of liquidities. It's either buy-side liquidity and sell-side liquidity. No, as we can see on this specific example. So, let's get to kung ano nga ba yung meaning niya. So, sa buy-side liquidity, it's an area on a price chart where a large cluster of pending buy orders and stop losses accumulate, typically located above the swing highs or resistance levels. Take note, it is typically located above just swing highs and resistance levels. So, why does it goes to that specific location? Because it is where a large cluster of pending buy orders and stop loss accumulate. No? So, ano nga ba yung meaning nun? Yung sa buy-side liquidity. Yung sa buy-side liquidity, it's typically found sa taas, no? Just like at this specific example. Itong sample na to. So, kasi, di ba, pag nagbabay tayo and sell, wait, let's change ko lang yung color. Wait. Green and red. Ay, baliktad. So, di ba kasi pag nagsisell tayo, nagsiset din tayo kung saan tayo magpuput ng stop loss. And usually, stop loss are located at these levels, no? Dito sa taas. Wait lang, nawawala kasi. Dito sa taas. Or dito at these levels, no? Sa highs. If some people are selling, no, we could see their stop loss dito sa taas. It's usually found at these specific points or at these points, no? So, bakit nga ba pumupunta dyan yung market? Because there is a large pending of sell orders sa buy-side liquidity, no? So, since there is a lot of sell orders, the market will hunt for their stop loss and then go pababa. So, putang ina, ano nga ba yung meaning yun? Parang ang complex naman. You could think of it as simple as like this. No. Diba dito sa point na to? Dito sa point na to. Lilinyan mo siya. Nalagpasan siya ng onti. So, nalagpasan siya, no? Nalagpasan yung line na linagay mo dito. Nawawala kasi. Tapos, pag na-reach yun, since na take out na nga yung stop loss, saka na mababa yung market. Pero, kung naguguluhan ka, kung ano nga ba yung stop loss na yan, you should just think of it like this. Ito yung bahay nyo, no? Ito yung bubong. Binato mo yung bola. Bumalik sa taas. Tapos, natamaan yung bubong nyo ulit. Bababa yan yung bola. No? So, same din sa sell-side liquidity. Ay, again, going back dito sa buy-side liquidity, diba, binato mo yung bola pababa. Tumaas ulit. And usually, doon, pag bumaba na yan, dire-diretso na yan, no? Dire-diretso na yung market na yan. Pababa, pababa, pababa. Kumbaga, magiging bearish structure na siya. Kaya mas maganda kung mag-entry kayo na may buy-side liquidity or either sell-side liquidity. So, ganito din sa sell-side liquidity. No. Same principle. No. So, ito yung pinaka-low. Guguhitan mo yung pinaka-low. And then, pag nalagpasan yun, is magre-reverse yung market pataas. You can think of it as simply as that, no? So, at this specific chart, saan natin sila makikita?
So, pag open ng London session, we could find it at this high. No? Kasi ito yung pinaka-topmost part nung session. No, nung bumukas yung chart. Wait, tingnan natin ha. Replay. Yun. Tapos, saka natin siya lalagyan ng guhit. Wait lang, di kasi kita. Itong guhit na to, no? Tapos, yun. Under lang yung market. Ano nangyari? Paka-hit niya dun sa sell side. Di ba, nalagpasan ng unti. Tapos, bumaba siya. You could enter na at those points, no? Pero, it's not given naman na pag may nakita kang most highest point is mag-enter ka agad. No, di naman ganun yun. So, hanap ka pa ng ibang confluence or kung ibang mga things na mahahanap mo sa chart bago ka mag-enter. No. But, liquidity sweeps yun, no. Mas nasisecure mo kasi na yung market is pupunta talaga siya sa baba. No, so, yun. Bababa. Yun, na-stop loss tayo ang putik. Pero, yun yung principle niya. Pag na-sweep niya yan, di ba? Kung napag-aralan nyo na yung mga candles, we can see na this one is parang shooting star siya, kumbaga. Pero, inverted hammer kasi yung tawag yan eh. But, again, focusing again sa liquidities, ito yung pinaka-topmost part. Ito yung bubong ng bahay nyo. Tapos, ito yung bola na pumunta sa bubong nyo, tapos tinamaan yung bubong nyo, kaya siya pupunta sa baba. Wait lang. Hindi nagpe-play. Ayun. Bang! As simple as that, no? Now, hanapin naman natin kung ano yung sell side liquidity. So, going back to the sample, sell side liquidity. At we can see in this example, bakit nga ba siya pumupunta at this specific point, sa pinaka-lowest point ng chart? No, bakit nga ba siya diyan pumupunta? Kasi nandiyan nga yung mga pending buy orders or buy orders kasi nasa baba tayo eh. Wait lang, change color ko lang para mas madali niyong mag-get. Ayun. Let's say, at this point, nag-buy ka dito, no? Pupunta yung market, papunta sa stop loss mo. Kumbaga, i-hunt niya yan. No? Kasi nandun yung mga naghahanap ng profit sa market. Tapos yun. Again, nalagpasan niyo yung pinaka most lowest low. Na nandito, nalagpasan niya. Yung guhit na yan, no? Itong guhit na to. As you can see naman dito sa wick nung candle. Ayan, nalagpasan niya na. Dito. Tapos, saka siya papunta sa taas. You could think of it as like support or resistance para mas mapasimple natin. Pero need na dapat malagpasan yung mga line na linagay nyo. Or mas mabuti nga kung talagang pantay eh, para mas sure ka na bababa talaga yung market. So, sample ng support and resistance is ganito. Ito yung support sa baba, ito yung resistance sa taas. Pero ibang term naman kasi yun eh. So, like ganito yung magiging movement dapat ng market. Kumbaga hindi siya dyan lalagpas. Again, pag lumagpas siya ng onte, it's considered as buy side liquidity. Pero, hindi naman na kahit pantay lang siya, pwede pa din yan ma-considered as buy side liquidity, no? Basta make sure nyo lang na ito yung most highest part. Ito yung pinaka-most na mataas dun sa chart. Yun yung lalagyan nyo ng liquidity. No?
So, dito naman sa sample na to, no? Yung sell-side liquidity naman is kabaliktaran lang ng buy-side liquidity. Sa buy-side liquidity is pag natamaan yung nasa taas, bababa. Yung sell-side liquidity naman is pag natamaan yung nasa baba is pupunta siya sa taas. Sabihin na, ito yung pinaka most lowest point, di ba? Ito yung pinaka most lowest part. Saan kaya tayo? Pwede na tayo mag-entry. Pero, again, my tip is hanap muna kayo ng mga confluence nyo bago kayo mag-enter on a specific position. Again, natamaan yung sell-side liquidity. And then, ang mangyayari is tataas yung market. May chance na tumaas. Ayun na, stop loss tayo. Again, you need to find more confluence. Pero, ang tinuturo ko lang kasi dito sa inyo ngayon is yung sell side. Ay, yung mga liquidities, kung ano nagagawa niya. So, di ba, nalagpasan to. Retest, and then saka siya pumunta sa taas. No, so, ganun lang siya. No. So, ito yung sample ng buy side liquidity. Pinaka-topmost part na tamaan. Boom! Bumaba yung market. Sell side liquidity, pinaka-most lowest part. Boom! Tinaman. Ito na yung new most lowest part. And then, ano nangyari? Tinaman, and then pumunta sa taas. No. So, yun. Kung may questions pa or anything, just please, huwag kayo mahihiyang magtanong. So, that's it for this specific lesson of liquidities.